Memphis, lalong lumakas sa pagbalik nitong ni Ja Morant. Giannis Antetokounmpo, winasak ang Orlando Magic. At Jordan Poole, pinrangka ang buong Warriors organization. Mga Golden State teammates, may isa-isang mensahe dito kay Jordan Poole. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng high quality running shoes, Adidas Fashion mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang $1,299. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high quality shoes. Si Giannis Antetokounmpo ay gumawa ng 37 points, 10 rebounds at 6 assists sa pagkapanalo ng Milwaukee Bucks laban sa Orlando Magic sa score na 118-114. Ang laban na nakuha na nila ang 6 na consecutive victory. Ang Bucks ay naging unbeaten sa kanilang season, 6 na game homestand at naipanalo ang 15 straight games sa Fiverr Forum. Ito na ang Bucks' longest single-season home win streak simula pa man noong 1991 to 1992, sa panahong naipanalo nila ang first 18 home games. Si Damian Lillard ay mayroong 24 points sa kanyang 5 out of 17 shooting at may 8 assists para sa Milwaukee. Si Chris Middleton at Brook Lopez ay dumagdag rin ng 14 points each. Si Franz Wagner ay umiskor rin ng 29 points para sa Magic, na siyang natalo na ng 4 na magkasunod na laban. Si Paolo Banchero ay mayroong 23 points at Mo Wagner na may 21. Si Cole Anthony ay dumagdag rin ng 18 points at 10 rebounds. Ang Orlando ay may 60-40 edge sa paint, ngunit naging tanging 8 of 33 sa 3-point attempts para maipagpatuloy nila ang maalat na shooting sa long range. Ang Magic ay naging 9 out of 36 rin beyond the arc noong pagkatalo nila kontra sa Miami. Matapos umiskor ng season low 11 points, habang nakuha ang triple-double noong Miyerkules sa panalo nila sa score na 132-119 laban sa San Antonio Spurs. Si Antetokounmpo ay nakapagtala agad ng 9 points sa first 2.5 minutes sa araw na ito para tulungan ang Bucks na makuha ang 11-2 lead. Ang Orlando ay rumesbak sa late first quarter, at nakat ang deficit patungo sa 9 points sa maagang second period. Ngunit ang Milwaukee ay nag-respond pabalik sa huling mga minuto sa second quarter. Matapos silang na-trail sa 80-65 patungo sa third quarter, ang Magic ay uminit at nakat ang kanilang hinahabol sa 93-91 sa 3-pointer ni Franz Wagner sa natitirang 9.2 minutes sa laban. Ang Orlando ay nagkaroon ng 2 possessions kasama ang chance na may tabla ang laban, or makalamang, ngunit sila ay nabigong umiskor sa stretch. Then si Lopez ay umiskor mula sa pasa ni Malik Beasley para simulan ang 9-2 spurt. Hanggang sa bumalik ang hinahabol ng Magic sa 5 points sa panahong naitama ni Gary Harris ang 3-pointer sa final second. Anong masasabi niyo mga kaibigan, sa tsansa ngayon ng Milwaukee Bucks? Sa kabilang laban naman mga kaibigan, si Ja Morant ay gumawa ng 20 points at 8 assists sa kanyang first home game, kasunod ang 25-game suspension. Para tulungan ang Memphis Grizzlies na talunin ang Indiana Pacers sa score na 116-103 sa araw na ito. Si Desmond Bane ay ang nanguna sa Memphis kasama ang 31 points at nagkaroon rin ng 7 assists. Si Jaren Jackson Jr. ay dumagdag rin ng 21 points at 7 rebounds. Si Bane ay naging 11 of 26 sa field at 5 out of 12 mula sa 3-point range, habang si Morant ay nakapag-shoot ng 7 out of 15. Ang Memphis ay nakabenepisyo sa pagbalik ni Ja Morant sa laban sa New Orleans, at umiskor ng 34 points at nagawa ang winning spin ng basket layup sa pagtatapos ng oras. Si Obi Toppin ang nanguna sa Indiana kasama ang 22 points. Si Tyrese Haliburton ay dumagdag rin ng 17 points at 14 assists at Buddy Hield at Miles Turner na nakapag-contribute ng 15 point each. Ang Memphis na siyang nakalamang sa 87-77 pagpasok ng third quarter, ay pinataas pa ito, patungo sa 17 sa gitna sa punto sa fourth quarter. At tuluyang nakuha ang second straight victory. Ang Pacers ay nagmula pa sa 114-113 victory laban sa Charlotte. Kasama si Morant na nakabalik, ang Grizzlies ay napanood nagkaroon ng panibagong kaugalian sa first half. Dahil sa gitna sa punto sa second quarter, ang Memphis ay nakapag-shoot ng 60% overall at 50% mula sa 3-point range. Dahilan kaya nagtungo ang lead sa 22 points. Ngunit ang Pacers ay may 27-6 run para maibaba nila ang deficit patungo sa 58-56 sa halftime. At sa maagang third,
Ang Pacers ay na-erase ang lead matapos na itama ni Haliburton ang pares na basket. Ngunit sa huli ang Memphis pa rin ang nag-uwi sa panalo. Ano sa palagay nyo mga kaibigan? Mas lalong lumakas kaya ang Memphis sa pagbalik ni Ja Morant? Samantalang sa kabilang banda naman, ang former Warriors guard na si Jordan Poole ay magbabalik na sa Chase Center sa paparating na Sabado. Para sa unang pagkakataon na na-trade ito patungo sa Washington Wizards noong summer. Ang move ay ikinagulat ni Poole, ng NBA World, at sa Warriors coach na si Steve Kerr na siyang 4 na buwan ang nakalipas, hindi niya nagustuhan ang mga bagay na nangyari sa loob ng Warriors. Naayon pa nga kay Kerr, binalikan ko ang panahon, at kinamumuhian kung nangyari iyon. Alam ko sa aking puso, na ang pangyayaring nasuntok ito ni Draymond, hinawakan namin ito sa tama, at pinakamahusay na paraan, at inisip naming napapanghawakan namin ito ng maayos. Tanging pagkamuhi, kung papano nagtapos si Poole dito, dahil siya ay isang malaking success sa aming storya. Para sa kanya at sa amin, ito ay isang great marriage. Siya ay tinulungan kami na makuha ang titulo. Tinulungan namin siya. Alam ng lahat, ang pagiging champion at makuha ang napakalaking kontrata, isang life-changing contract. Ito ay isang wild successful. Patuloy ni Kerr. Tanging kinamuhian ko kung papano nagtapos ang lahat. Ang huling taon ni Poole sa Golden State ay isang kakaiba. Dahil matapos niyang tinulungan ang Warriors na maipanalo ang isa sa 4 na championship sa loob ng 8 taon, ang team ay binigyan ito ng big multi-year contract extension. Ginawa ang mga iilang bagay para makabuo ng future sa paligid sa young guard. Iilang araw ang lumipas matapos ang big payday, si Poole ay sinuntok ni Green, 8 buwan ang nakalipas pinadala si Jordan sa Washington DC para sa 38 years old na si Chris Paul. Isang bagay na pinaniniwalaan nila na ang insidenteng ito ay ang naging big factor sa struggles ng Golden State last season kasunod ang kanilang playoff exit. Naayon pa nga kay Curry, ito ay napakahirap ipaliwanag na pangyayari, hanggang sa ikaw ay nasa building na ito. Lagi mong mapapag-usapan kung ano nga ba ang dapat na magiging kaparusahan. Ngunit dahil andito ka sa grupo, ang magkaroon ng ganitong pag-uusap araw-araw at sa bawat sinusubukan nilang itago ang mga bagay and then kumalat. Ito ay mas lalong naging more complicated para sa amin. Patuloy ni Curry. Si Kevon Looney na siyang malapit na kaibigan ni Poole ay naniniwalang ang media ay hindi nakatulong sa pangyayari. Naayon pa nga kay Looney, ang sitwasyong ganito, marami kang dapat gawin. Lalong-lalo na sa mga lumabas mula sa aming koponan, ang lahat ng media at lahat na naganap, ang video ay kumalat. Ramdam ko naman ginawa namin ang lahat para sa ikakabuti. Alam ng lahat na si Draymond Green at JP ay parehong professional. Hindi na sila nagkaroon ng maraming blow-ups during sa season. Ramdam nila minsan ang awkward. Ngunit hindi nila hinayaang makaapekto ito sa kanilang paglalaro sa loob ng court. Labis pa rin silang naglaro, at naglaro pa rin ng magkasama. Para naman kay Poole sa ngayon, sinabi nito, hindi nga raw nito natimbang ng lubos ang kanyang former team simula nang sumapi ito sa Wizards, hindi siya umaasa ng maraming bagay sa kanyang pagbalik sa Bay. Patuloy ni Poole, kailanman hindi ito nagkaroon ng opportunity na makabalik sa lugar at maglaro muli. Kaya para sa kanya, ito ay parang pumasok ka lang sa isang lugar, at ito ay isang nakakatuwa. Dahil iginugol ko ang 4 na taon dito. Bago pa man niya haharapin ang former teammates. Sinalubong na agad ito ni Klay ng magagandang salita. Hindi namin maipapanalo ang championship noong 2022 na wala si Poole, simple lang. Kaya ako ay umaasa na ang Dub Nation ay ipakita ang tamang ovation sa paparating na Sabado. Patuloy ni Klay, ito ay hindi inaasahan kung ano ang nangyari. Dahil tinulungan niyang tinaas ang banner. Ngunit sa pagtatapos ng araw, ang panahon ay maghihilom sa sugat, at ang Dub Nation ay buong buhay na magpapasalamat para sa pool party. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagbalik ni Jordan Poole sa Bay Area? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving.